Treasure Hunting Weekend, mga ka-TH. Ito'y part 2 video ng ating video noong nakaraang 2 araw. Ito yung treasure sa bundok kung saan ito pala ay isang general treasure site kung saan merong maraming nakabaon na malapit lang sa pinaka-central marker. Okay, so itong ating bigyan ng analysis ngayon ay itong malaking bato na merong mata. Isa yung singkit na mata na nakapikit at isa yung bilog na mata. Ano nga ba ang mga kahulugan ng mga signs na ito? Okay, atin yan mamaya gawa ng ilustrasyon. In the meantime, atin muna panoorin tong video. So ito yun. Ito yung mata na nakapikit. Sa bandang kanan yan ay merong malaking bilog na mata parang plato. Ang laki, kaya lang natabunan ng mga saging, mga katiyats. At sa itaas niyan ay parang may puso na dot. At sa baba niyan ay merong arrowhead na sinira ng mga treasure hunters. Ngayon, hindi tayo mag-rely dito mga katiyats sa ating mga gamit dahil sa meron ng nasa 3 grupo na naghukay dito at lahat ay walang nakuha dahil sinusundan nila ang detection ng kanilang mga kagamitan. Well, unahin muna natin ang analysis bago tayo gagamit ng kagamitan pang detect. Ay atin muna sundan ang tinuturo at ang sinasabi ng mga signs na ito. Okay, so eto nga. Kasi nung nakaraang 2 araw, yung vlog ko doon ay meron akong na-detect na precious metal sa gamit, sa electronics na gamit. Pero dito sa itong video na to ay ito'y supporting video doon sa video na meron tayong na-detect na precious metal. Dahil lang tinuturo nitong mata at saka iba pang sign dyan ay yun din yung area na na-detect natin na precious. Kaya baka sakaling swertehin tayo dito na dahil sa binigay na sign na ito na napakaganda, gawang tao talaga yan. Nakipikit na mata, heart-shaped hole, nagturo sa nakapikit na mata. And then sa bandang kanan yan ay bilog na mata na natabunan ng saging, ng puno ng saging. Sa bandang dulo ng video makikita nyo yung bilog na sinabi ko. Ito ba ka mo dipit dito dapit ba dito? Okay, so sa treasure hunting talaga mga kababayan, kahit sinong tanungin nyo, ang detection ay hindi talaga yung 100%. Totoo na ang isang site ay may detection, ay may nakabaon. Pero pwede ring walang nakabaon yan at puro lang minerals na medyo maraming deposito na lugar ng minerals. Kaya nagkaranda pa pag-detect ng ating kagamitan. Ngayon kung totoong merong nakabaon na ginto, hindi rin accurate ang ating electronics gamit. Hindi accurate ang turo niyan dahil sa ang singaw ng aura of gold. Yung singaw, kung atin yan i-translate ay amoy ng ginto, ay hindi yan lumalabas na vertical sa lupa. So hindi siya direkta kung saan nakasintro yung nakatutok yung gamit mo, ay hindi doon mismo ang hukay. Kundi pwedeng sa kaliwa, sa kanan, sa harapan o sa likod mo. Kasi yun ay singaw lamang, ang mga singaw ng aura of gold. In translation, amoy ng gold na naaamoy ng ating kagamitan ay sumisingaw yan sa mga medyo bitak-bitak, losin soil, maluwag na lupa, malambot na lupa. Doon sila sumisingaw, lalo na kapag may pinatong ang hapon na mga anti-detector
katulad ng uling, anti-detector, carbon, sinunog na mga kahoy na nagiging carbon. Yun ang pangtakip nila sa ibabaw para hindi ma-detect yung aura of gold. At bagkos, lumulusot yung mga aura sa kabilang may mga bitak na lupa. So ito yung mata, oh. Yan yung sinabi kong malaking mata na parang bilog sa bandang kanan ng mata na nakapikit. Okay, so bigyan na natin to ngayon ng ilustrasyon, mga katiyats. So ito, umpisahan natin. Okay, mga katiyats, so ito yung ating big boulder marker kung saan merong sa nakapikit at nakabuka na mata. Merong parang arrowhead o heart-shaped hole at merong arrowhead sa baba. Ayan, so isang tingin pa lang dyan ay may idea na kayo kung saan yan papunta. Okay, so ang pagtingin ng direksyon ng mata ay ito, tingnan nyo to. Dito medyo malaki siya eh. And then patulis siya, ganyan, no? So isa lang ang direksyon yan, ito yan. Ngayon tinuro niya ito. Malaking mata yan sa gilid ng bato. Hindi lang natin nakita kanina dahil natabunan ng saging. Malaki yan. Parang plato, malalim din. Ngayon, ano ba itong dito? Siya ay nag-indicate lamang, indicator na tingnan mo ang mata ng maigi kung saan naka-point. Andin itong arrowhead sa baba ay supporting direction lang ito. Supporting direction na papunta nga dito. Ayan. So, ito pa, meron akong ibahagi na mata rin. Dalawang mata na ganito, pero mas maliit. Kapag mas maliit, halimbawa, ito yon mata yun na, ito yung mata na kapikit, and then bilog na mata. Pero mas maliit to na bato. Nakalagay siya sa mas maliit na bato. Kapag ganyan na may nakalagay siya sa bato, tulad ng ganyan, ang mensahe niya, ang kahulugan niya ay nasa right side ng bato. Dito mismo sa right side ng bato ang hukay. Kapag maliit na bato yan, na sabihin natin kasing liit ng baboy. Ito kasi na bato ay nakita nyo naman, tumungtong ako dyan, ang laki-laki niyan. Kaya napakalaking mata, napakalaking nakapikit na mata. So ito, ang kahulugan nito, ang tinitingnan nito ay ang kanyang harapan. Hindi siya yung gilid. Pero dalawa ang kahulugan palagi niyan, ng matang nakapikit at ng matang nakadilat. So ang item ay nasa nakadilat talaga. So pwedeng dito lang sa kanyang right side o sa harapan kung saan nakatingin ang mata. Well, by next video ay ipapakita ko ang tinitingnan nito. Yun ay aming niremap. Niremap namin ang buong area at ibinalik kami pagturo dito, pero nasa 7 meters away dito sa big boulder marker na ito. Pero tamang-tama yung malaking bilog na mata ay nakatingin doon. So yun ang abangan natin. Baka mamaya atin yun ipalabas kasunod nito, mga katiyats. So ito hindi imbento ko ito, nasa libro ito ng father ko kung paano i-decode ito. Ang malaking mata sa malaking bato at ang parehong mata sa maliit na bato na nakalagay ay mayroong pagkakaiba. Pero ganun pa man, sabi ko na ay dalawa ang kahulugan yan. It's either yung tinitingnan ng malaking mata o nasa gilid siya ng malaking mata mismo. So ayan mga katiyats, ang ating partial analysis
hango sa ating natagpuang napakagandang marker sa ibabaw ng bundok. Alright, so kayo magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at hanggang sa muli. Ako'y palaging nagsasabing mag-ingat at sana ay swertihin kayo sa inyong paghahanap ng Yamashita Treasures.